Sasabihin niya sa atin, I was with you in every painful situation of your life. Kasama mo ako sa pag-iyak mo. Naiintindihan ko mga luha mo. Pinapahalagahan ko ito. Alam ko ang dahilan at gumawa ako ng paraan. Tahan na. Tama na pagluha. Nasa langit ka na. Sapagkat dito wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng pagdurusa. Sapagkat ang mga dating bagay ay bago na. Walang pumatak na luha mo na aking sinayang. Kasi darating at darating, naluluha tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo. Sinasabi natin ng magkasunod na pagdiriwang na ito, ng pagtatampok sa banal na krus at ang pag-alala, paggunita sa mahal na ina bilang nagdadalamhati nating ina. Sinasabi nito na ang pagdadalamhati ng ating mahal na ina ay pakighati niya sa paghihirap ng anak niya. Yun yung picture na ibinigay sa atin ng mabuting balita. Habang naghihirap sa krus ng kamatayan si Jesus, nasa paanan ng krus ang kanyang mahal na ina. Nakikihati ang mahal na ina sa paghihirap ng anak niya. Ganun naman talaga kung mapapansin po ninyo sa Bible. Kung meron mang naging problema, paghihirap, pagdadalamhati, si Mama Mary, hindi ito para lamang sa kanyang sarili. Halimbawa, hindi mo mababasa sa Biblia na naghirap siya, na problema siya dahil maluho siya, naghirap siya, na problema siya dahil chismosa siya, naghirap siya, na problema siya dahil nagkasakit lamang siya. Ang sasabihin ng Biblia, kung nagkaroon man ng discomfort ang mahal na ina, ito ay laging may kaugnayan sa discomfort ng anak niya. Halimbawa, o hindi ba discomfort para kay Mama Mary, yung baguhin niya, yung plano na niya. Dahil may mas magandang plano para sa kanya sa buong mundo, ang Diyos Ama, nang ialok sa kanya ang pagiging ina ng magkakatawang taong Diyos na si Kristo. Discomfort yun. Pero yun ay may kaugnayan sa discomfort din ng Panginoon sapagkat siya'y nasa langit, bababa, magkakatawang ng tao, ipapanganak ng tao, dadalhin ng tao sa kanyang sinapupunan. O hindi ba't discomfort din ni Mary? Yung kinakailangan nilang pumunta siya ng Ehipsyo dahil pinagtatangkaan ni Herodes ang buhay ni Kristo samantalang nasa sinapupunan pa lamang ni Maria ito? Magkaugnay yung discomfort ng mag-ina. O hindi ba't ganun din yung discomfort ni Mary nang walang tumatanggap sa kanila sa bahay panuluyan na noon ay kanyang kagampan. Manganganak na siya. Discomfort din yung nanganak siya sa sabsaban lang. Siyempre, nandun din yung pagdadalamhati ni Mama Mary nang nawawala si Kristo na noon ay batang-bata na nagpaiwan lang pala sa bahay ng Ama. Nandun siyempre ang pagdadalamhati ni Mama Mary kung matatawag natin yung dalamhati, discomfort. Dahil hindi naman niya talaga naangkin si Kristo bilang anak niya. Dumating yung panahon, biyuda siya, di ba? Wala na sila San Jose. Kailangan niya ng kasama, pero si Kristo ay hindi niya pag-aari lang. Si Kristo ay para din sa iba. Pinakamatindi, yung sinasabi sa Ebanghelyo. Yung pagdadalamhati ni Maria, samantalang namamatay sa krus, si Jesus. So, wala kang makikita sa Bible na pagdadalamhati ni Mary na hindi kaugnay ng pagdadalamhati ng anak niya. Kahit nga ngayon, nagdadalamhati pa rin ang ating mahal na ina. Kaya nga hanggang ngayon, ipinagdiriwang natin ito Not to mention, ang ipinagdiriwang natin bilang pagnunobena ay para sa kapistahan ni Mama Mary of La Salette. Si Mama Mary nang magpakita sa La Salette, France ay umiiyak. So hanggang ngayon, nagdadalamhati pa rin ang ating mahal na ina para sa atin na mga minamahal niya. Pero wag nating iisipin na wala itong kaugnayan sa pagdadalamhati ng anak niya. Kaya hindi kalabisang sabihin, nagdadalamhati pa rin ngayon si Mary? Yes, bakit? Sapagkat hanggang ngayon, naghihirap pa rin para sa atin, nagdadalamhati pa rin para sa atin si Kristo na anak niya. Kasi hindi mo po pwedeng sabing, nagdadalamhati para sa atin si Mama Mary dahil naaawa siya sa ating mga nararanasan, dahil sa ating mga nararanasan problema. Ano yun? Siya lang at hindi si Jesus? Kung naaawa sa atin si Mama Mary, mas naaawa sa atin si Jesus. Kung umiiyak sa atin para sa atin si Mama Mary, umiiyak sa atin at para sa atin si Jesus. All the more, He is hurting
all the more He is in pain. All the more He cares for us. Parang yung kaibigan ko na yung anak niya mahilig sa aso. Sabi niya sa akin, Father, hindi ako mahilig sa aso. Pero nung namatay yung aso ng anak ko, umiyak yung anak ko. Naku, nahawa ko, naiyak na rin ako para sa aso. Hindi eksaktong paglalarawan, pero parang ganun lang. Hindi eksaktong paglalarawan sapagkat Mama Mary still cares for us. Hindi naman ito katulad ng kaibigan kong doesn't care for the aso. Kaya nga hindi eksaktong paglalarawan. Ang sinasabi ko ito, umiiyak man para sa atin ng ating mahal na ina, ito ay dahil nahawa siya sa pag-iyak din para sa atin ng anak niya. So pwede ba? Huwag nating isipin na ang umiiyak lang ay ang mahal na ina sapagkat ang lilitaw nun, mas naaawa siya kay Jesus sa atin. Hindi po pwedeng mangyari yon. The reason why we are here, why we are continuously here, why we are continuously living despite our sins, hindi yun dahil sa awa ng mahal na ina, kundi yun ay dahil sa awa ni Kristo na anak niya. Walang magagawa ang awa ng mahal na ina kung hindi tayo kinaawaan ng anak niya. Walang kwenta ang iyak ng mahal na ina kundi umiiyak para sa atin ang anak niya. So kung maaawa tayo sa mahal na ina dahil siya'y umiiyak para sa ating lahat, kapatid, doblehin mo, triplihin mo yon to the highest level, yung pagdadalamhati para sa atin ng anak niya. Nauna si Jesus, nahahawa lang siya. Kung nagdarasal para sa atin ang mahal na ina, yun ay dahil ipinagdarasal tayo ng anak niya. Kung mahal tayo ng mahal na ina, yun ay dahil nag-uumapaw higit pa sa kanyang pagmamahal ng mahal na ina ang pagmamahal para sa atin ng anak niya. So please, huwag masyadong itaas si Mary to the detriment ng anak niya. Hindi po pwedeng mangyari yun. Kung anong mabuting masasabi natin kay Maria in relation with us, to the highest level mo i-multiply yun. Yun, ang care, ang love, ang forgiveness, ang mercy, ang compassion para sa atin ni Jesus. Maliwanag dapat yan. Okay? In connection with this, ano yung pangalawang katotohanan kung bakit magkaugnay yung pagdiriwang ng pagtatampok sa banal na krus at pagdadalamhati ng ating mahal na ina? Bakit ba natin tinatampok ang krus? Hindi dahil sa ito'y kapirasong kahoy lang ang nagbigay ng halaga. Gaya ng sinabi ko kahapon, sa kapirasong kahoy na yan ay ang pagmamahal ni Jesus. Bakit ipinagdiriwang ang pagdadalamhati ng mahal na ina? Sapagkat hindi siya basta nagdalamhati ng walang kwenta o walang halaga. Nagdalamhati siya para kay Jesus na para sa kanya ay mahal na mahal niya. At yan nga po ay na-extend ngayon para sa atin na rin ng mga inangkin niyang anak niya, sang-ayon na rin sa tagubilin ni Jesus na anak niya, Ginang, narito ang iyong anak. So ang nagbibigay ng halaga sa krus, pagmamahal ni Jesus. Ang nagbibigay ng halaga sa pagdadalamhati ng mahal na ina ay ang pagmamahal niya. Katulad ng pagbibigay ni Jesus ng halaga sa pagdadalamhati natin, sa iyak natin, sa luhang pumapatak mula sa mga mata natin. Napakaganda ng sinasabi sa Psalm 56 verse 8. Sabi doon, sabi ni David, habang siya'y naghihirap, habang siya'y maraming problema, you keep track of all my sorrows. Sinusubaybayan mo, alam mo ang paghihirap ko, and you keep my tears in your bottle. Nilalagay mo ang mga luha ko sa botelyang hawak mo. Kung i-interpret natin itong literal, sige nga, why do we keep things? Ano yung tinatago natin? Di ba usually yung mga bagay na sa atin ay mahalaga? Kaya yung luha mo, yung luha ko. He keeps these tears in His bottle. Minamahalaga ng ating Panginoon Jesucristo. These are like dog tags ng mga sundalong inaalis kapag ang sundalo'y namatay sa gera. Sapagkat mahalaga yung dog tags na yon, inasmuch ang sundalo ay namatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Ang luha ay hindi basta-basta papatak kung hindi naman para sa isang taong mahalaga. Kaya, ang maganda ditong makita natin, that God is very much aware of what we are going through. Hindi siya katulad ng iba nating mga kahit close na kaibigan na kinakailangan mo pang i-explain sa kanya kung bakit ka umiiyak.
Kasi the moment na pumatak ang luha mo dahil nagmamahal ka at nasaktan ka para sa minamahal mo, yung mga luhang yan ay para bang magkukorteng mga letra na at bubuo ng mga salita, mababasa na niya ang dahilan ng iyong mga pagluha. After all, ganun din naman, sabi nga ng kasabihang, ang hindi natin mabanggit sa pamamagitan ng salita, dahil ikaw ay bigat na, siguradong babanggitin mo sa pamamagitan ng mga luhang papatak mula sa mga mata mo. And God values that. Hindi siya katulad ng iba na hindi ka mag-explain kung bakit ka umiiyak, hindi ka pipilitin. O yung umiiyak ka man, sasabihin mo sa kanya, dahil kasi ganito, ganun ba? Hanggang doon lang, parang nakichismis lang. Hindi ganun ang Diyos. Gagawa siya ng paraan para sa luha na yan. Ikaw ba? Para sa taong tunay na minamahal mo, lalong-lalo na para sa anak mo, wala kang gagawin kung alam mong mahalaga ang niluluha nito, ang Diyos pa kaya ang manahimik na lang sa ating mga pagluha? Not just that, gagawa siya ng paraan. Again, kung i-interpret natin literal yan, ano ang gagawin niya sa botelyang yan? Sa botelya ng mga luha natin yan, sa palagay ko, pagharap natin sa Kanya, pagpasok natin sa kalangitan, itong isa sa mga isasalubong niya sa atin. Yung botelya ng mga luha na yan. Na para bang sasabihin niya sa atin while holding that bottle near His heart, I was with you in every painful situation of your life. Kasama mo ako sa pag-iyak mo, naiintindihan ko mga luha mo, pinapahalagahan ko ito, alam ko ang dahilan, at gumawa ako ng paraan. I was hugging you, I was guiding you, I was leading you, I was healing you, I was with you. Ngayon, ito na ang botelya ng mga luha mo. Sabihin niya, sasabihin sa atin, yung sasabihin niya at gagawin niya sa Revelation 21 verse 4, ang sasabihin doon, and the Lord will wipe away all our tears. Sasabihin niya sa atin, tahan na, tama na pagluha, nasa langit ka na. Sapagkat dito wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng pagdurusa. Sapagkat ang mga dating bagay ay bago na. At ang botelya ng luha mo ito, binibigay ko na lang sa iyo, pero hindi mo na bubuksan, hindi ko na rin bubuksan sapagkat wala ka ng iluluha sa kalangitan. Nasama na kita, pero ito'y magsisilbi lang na alaala. Yes, ng mga masasakit mong karanasan, pero ng mga masasakit mong karanasan na iyong napagtagumpayan kasi I was with you, ikaw ay aking tinulungan. Kaya, anak, walang pumatak na luha mo na aking sinayang. Sana, ito yung hilingin nating biyaya ng ating pagdiriwang. Kasi darating at darating, naluluha tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo. Para tulad ng mahal na ina, lumuluha man tayo, matatag tayo. Tingnan niyo ang ating mahal na ina, namamatay sa harapan niya yung anak niya. Nag-hysterical siya, hinimatay siya. Hindi. Matatag siya. Bakit? Sapagkat alam ng mahal na ina na dahil pakikihati lamang niya sa anak niya yung paghihirap niya, na dahil mahal na mahal niya ang anak niya, sa mata ng Diyos, hindi masasayang ang dalamhati at ang luha niya. Kapatid, kung ang kaparehasong kahoy nagkaroon ng halaga sa mata ng Diyos dahil sa pagmamahal ni Jesus, ang kahit isang patak ng luhang yan, mahalaga yan sa mata ng Diyos. Kung yan ay pumatak dahil sa pakikihati mo sa kanyang paghihirap, dahil naghihirap ka para sa pamilya mo, naghihirap ka para sa minamahal mo, naghihirap ka para sagipin at iligtas sa ngalan na Kristo ang isang tao o ang buong pamilya mo. Hindi walang kwenta, may halaga ang bawat luha na yan. Hindi masasayang, may magandang kapupuntahan. Para bang magmimistulang mga tubig lang talagang pandiling ng halaman papunta sa buhay na walang hanggan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.
Kung kailangan natin ng dasal when everything is not so fine, gayon din naman, kailangan din natin ng dasal when everything is fine. Humingi lang ng dasal, mayroon ng pinagdadaanan. Hindi ba po pwedeng humihingi ako ng dasal dahil okay ako? Para mas maging okay pa ako? Kung nasa itaas ka, mama ka rin. Ganun ang buhay. You won't be forever fine. You won't be forever okay. Kaya nga ang sabi ng aklat ni Sirach, habang ikaw ay dumadakila, mas lalo kang maging mapagkumbaba. Hindi mo alam ang pinagdaraanan ng isang taong nagpapakabuti at nagpupumilit, nagtsatsaga lagi araw-araw na manatiling mabuti. Alam natin ang kahalagahan ng pagdarasal, ang kapangyarihan ng pananalangin. Dahil sa mga dasal, may mga nangyayaring mga himala o milagro. May nakababangon o nagbuboom na negosyo. May nakakakuha ng gusto niyang trabaho. May nakapagpapasagot ng sinisinta. Mayroong nakapag-aasawa kahit 40 na. Mayroong nagkakaanak. May nabubong pamilya. May nagkakasundong dating akala mo hindi na magkakabati talaga. May mga aksidente o kalamidad na lalampasan, etc. Yun ang kapangyarihan ng dasal. At hindi natin mai-attribute sa tao yan, kundi sa Diyos na nangako sa atin. Halimbawa sa Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you will receive it and it will be given you. Ang sabi rin sa Matthew 18:19, kung tayo magkakasundo sa panalangin dito sa lupa, ibibigay ito ng ating Amang nasa langit. Yun ang pangako ng Diyos na makapangyarihan ang ating mga pagdarasal. And we have all proven that. Napatunayan natin niya. Magdarasal ba naman tayo? Hihingi ba naman tayo ng dasal sa iba? Kung hindi natin naramdaman ang kapangyarihan ng dasal, alam nating makapangyarihan yan. Kaya tayo patuloy na nagdarasal at humihingi ng dasal. But you know what? Parang may kulang. Sa tuwing tayo ay nagdarasal at humihingi sa iba ng dasal, may nakakalimutan tayong ipagdasal. Ano yan? Yan ang ating pagninilayan sa pamamagitan ng ating unang pagbasang napakinggan. Dito, sinabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, pinagdarasal namin kayo. At ano ang dahilan? Ang sabi niya dito ay, nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy namin kayong itinadalangin sa Diyos. I-shorten na lang natin, ha? Ang pagnilayan natin ay, ano itong narinig ni St. Paul sa mga taga-Kolosas na naging dahilan upang sila ay patuloy nilang ipagdasal o mas lalo pang ipagdasal. Siyempre, babalikan natin yan. Nasa verse 9 na po kasi tayo ng letter of Paul to the Colossians chapter 1. Yung narinig ni St. Paul tungkol sa mga taga-Colossus, nasa versikulo 1 hanggang 8. At ang summary nito, maganda ang pananampalataya ng mga taga-Colossus. Nakaka-inspire sila ng iba, nakapagbibigay ng pag-asa, nakatutulong sa mga iba, etc. In other words, Colossians are doing well. They are good and they are doing good. Kaya ang sabi ni St. Paul, mas lalo namin kayong ipinagdarasal. At ito yung sinasabi kong kulang kapag tayo nagdarasal o humihingi ng dasal. Ano yun? Ito. Kasi madalas, kapag tayo ay nagdarasal at humihingi ng dasal, ito'y kasakadahilan ng meron tayong problema sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, sa karamdaman. We are in a bad situation. Kaya tayo nagdarasal lalo. Kaya tayo mas humihingi ng dasal. And nothing is wrong with that. Tangan nga lamang. Huwag natin kakalimutan. Kung kailangan natin ng dasal when everything is not so fine, gayon din naman, kailangan din natin ng dasal when everything is fine. Kung kailangan natin ng dasal, kapag meron na tayong mga problema at pinagdaraanan at nahirapan na tayo sa buhay, kailangan din natin ng dasal kung komportable ang ating buhay at magandang ating mga ginagawa sa buhay. In fact, baka nga sa mga panahong ito, mas kailangan pa natin ng dasal, mas kailangan pa nating magdasal.
Sa mga nagpapabless ng mga religious articles, halimbawa rosaryo, novena booklets, images, o hindi ba madalas ang sinasabi ko po sa inyo ng mga nagpapabless, pag nagdarasal kayo gamit ang mga ito, alalahanin niyo ako, magdasal niyo ako. Sa mga dumadayo dito, saan pa po kayo galing? Father, ganito pa, Batangas pa, Father. Salamat po. Lagi niyo po akong ipagdasal. Sana naman hindi niyo iniisip na problemado ako. Sana naman hindi kayo katulad ng ibang mga kaibigan ko. Kapag tinext ko, pray for me. Aba, biglang magte-text. Yung iba tatawag, okay ka lang? Minsan sasabihin ko, okay lang. Humingi lang ng dasal, mayroon ng pinagdadaanan. Hindi ba po pwedeng humihingi ako ng dasal dahil okay ako? Para mas maging okay pa ako? Hindi ba po pwedeng humihingi ako ng dasal dahil okay na yung ginagawa ko? Dahil gusto kong mas maging okay pa yung ginagawa ko? Tandaan natin yun, ha? Kailangan tayong magdasal at humingi rin ng dasal sa iba, hindi lamang kapag when everything is not so fine. Kailangan din natin magdasal at humingi ng dasal even when everything is fine. At bakit? 3 dahilan. Una, hindi tayo laging magiging okay. Darating ang pagkakataon na mamumroblema rin tayo. Darating ang pagkakataon na magigipit din, magkakasakit din, may magtatampo sa atin, may maninira sa atin. Ang buhay ay ganon. Kaya nga, ano yung aparato na yon? Pag gumaganon, buhay ang ibig sabihin nun. Ang buhay hindi lamang ups, may down din. So, kung nasa itaas ka, baba ka rin. Ganon ang buhay. You won't be forever fine. You won't be forever okay. Kaya dapat, habang ikaw ay okay, and you are doing okay, pray. Para nang nun, dumating na yung pagkakataon na hindi ka na maging okay, meron tayong paghuhugutan. Kaya nga, isa ito sa mga kadahilan ng sinasabi ng mga matatanda na sa atin, especially when we are doing fine and when we are fine, maganda yung takbo ng negosyo, okay yung pag-aaral, okay yung karir. Ano ang isa sa mga laging sinasabi ng mga nakatatanda? Huwag kayong makalilimot sa Diyos. Napaka-makahulugan nun. Hindi lang forever be grounded ang ibig sabihin nun. Pero po pwede na kung ipupush natin forever be grounded, dapat may matibay kang pundasyon. Katulad ng mga building, habang tumataas, lumalalim ang pundasyon. Kaya nga ang sabi ng aklat ni Sirach, habang ikaw ay dumadakila, mas lalo kang maging mapagkumbaba. At bahagi ng pagpapakumbaba ay ang laging pagdarasal, pagpapasalamat sa Diyos, at pag-establish sa tulong ng Diyos ng isang matibay na pundasyon, isang malalim na relasyon sa ating Panginoon. Maniwala tayo sa mga nakatatanda sapagkat napagdaanan nila yung phase sa buhay na may blessing pero biglang, may problems, may suffering. Kaya kapag sinabi nilang, kayong makalilimot sa Diyos, ay para bang sinasabi na rin ng mga matatanda, ang buhay ay hindi laging nasa itaas. Bababa ka rin. Magkakaproblema ka din. Naranasan ko na yan. Kaya nga, papunta ka pa lang, pabalik na ako. At yun ang sasabihin ko sa iyo, huwag kang makalilimot sa Diyos. Sapagkat pagdating ng unos, yun ang pangahawakan mo, yun ang paghuhugutan mo, ang iyong relasyon sa Diyos. Ikalawa, kung ikaw ay okay, at kung ang lagi mong ginagawa ay okay, mabuting tao, nakaka-inspire ng iba. Ang Diyos ay ganito sa iyo, ay, ang anak ko, nakalulugod. Ang diablo, the devil is like a roaring lion looking for someone to devour. At sa lahat ng mga tao, ikaw yun, yung nakapagbibigay sa iba ng tulong, ng direksyon ng buhay, ng inspirasyon. Ikaw na okay, at ikaw na ang ginagawa ay okay. Kasi, tinig ka sa lalamunan niya puwing ka sa mga mata niya hadlang ka sa mga balaki niya. Kaya kung tinutokso niya yung mga tao walang silbi, mas ano kanyang tutuksoin kasi meron kang ginagawang mabuti. Meron kaming team sa Diocese ng Malolos. Merong paring Bulakenyo basketball team. Tinalo na natin yung Antipolo. Susunod na kakalabanin natin ngayong Lunes ay Manila. Malakas yun. Meron kaming isang bagong teammates na magaling. Bukod siyempre kay Father Joshua, Bishop Bart, at
Father Boyong, okay siya. Religious. Si Father Toto, ilan si Father Toto? Ang galing. Sabi ko, huwag mong ubusin yung galing mo, ha? Kailangan ka namin. Pero sabi ko rin sa kanya, nakaw, markado ka na rin. Markado ka na. Naranasan ko yan Joke lang. Markado ka na, Father Toto. Kasi alam nilang magaling ka. Babantayan ka nila. Ganun ang Diablo. Markado ka. Kung okay ka at kung okay ang ginagawa mo, nako, markado ka na. Kaya, it is of utmost importance for those who are okay and for those who are doing good works that are okay, to really always pray and be prayed for. Para mas maging sensitibo ka sa mga schemes na binibigay sa'yo ng Diablo para tuksohin ka kasi gusto kanyang sirain para hindi ka na makagawa ng kabutihan. Gusto ka nang i-discourage, gusto ka nang i-stop. At para mas maging sensitive ka na rin din kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay na nagpapalakas sa iyo. Yun. At ipagdasal din natin yung mga taong ganito. Pangatlo, kapag kasi pinagdarasal natin ng isang tao who is okay and who is doing works that are okay, tulad ng ginawa ni St. Paul sa mga taga-Colossians, it basically means that we are appreciating what they are doing. At malaking bagay yun. Malaking bagay na marinig ng mga taga-Colossians. Mula pa kay St. Paul na ipinagdarasal niya sila, tapos sinabi pa niya ang dahilan at yun ay dahil maganda ang kanilang ginagawa at pinapakita. Malaking bagay para sa akin yung paminsan-minsan na may magsasabi at may magte-text sa akin, Father, pinagdarasal kita. Sana wag kang magkakasakit para patuloy ka pang magamit ni Lord to inspire people. Malaking bagay sa akin yun. Hindi lang dahil may nagdarasal para sa akin, kundi may nakaka-appreciate din pala ng ginagawa ko. Kasi tandaan niyo mga kapatid, while it is okay to be okay and to do things that are okay, it is also difficult to remain that way. Mahirap magpakabuting pare, mas mahirap yung manatiling mabuting pare. Same thing with your spouse. Kung yan ay mabuti na, ay mahirap ding magpakabuting asawa at manatiling mabuting asawa. Mahirap magpakabuting anak at manatiling mabuting anak. Mahirap magpakabuting kapatid at manatiling mabuting kapatid. Mahirap magpakabuting magulang at manatiling mabuting magulang. Manatiling mabuting madre, manatiling mabuting pare, manatiling mabuting kaibigan, manatiling mabuting tao. Hindi mo alam ang pinagdaraanan niya. Lalo pat, gaya ng sabi ko sa iyo, mas dinodoble ng demonyo ang effort nito laban sa kanya. Lalo pat alam ng demonyo na ikaw ay umaasa sa kanya, lalo pat alam ng demonyo na ikaw ay na-inspire sa kanya, lalo pat alam ng demonyo na ikaw ay natutulungan niya. Target na target siya, markadong markado siya. Kaya hindi mo alam ang pinagdaraanan ng isang taong nagpapakaputi at nagpupumilit, nagtsatsaga lagi araw-araw na manatiling mabuti. Kung yung mga taong alam nating problemado, either kagagawa nila o ng ibang tao ay dapat nating ipagdasal din natin yung mga taong alam nating okay naman. Nakakangiti, nakakatawa, nakakapag-provide para sa kanyang pamilya, nakaka-inspire ng buhay ng iba. Kasi sila rin ay may mga pinagdaraanan sa buhay. Maganda nga kung sasabihin pa rin natin sila kanila ng tahasan. Sabihin mo sa asawa mong nagpapakabuti, sa anak mo nagpapakabuti, sa kapatid mo, sa magulang mo. Pinagdarasal kita kasi sa buhay namin, biyaya ka. Sinisigurado ko sa iyo na kung mabuti na yung ginagawa niya, mas pagbubutihin pa niya. At kapag dumating yung mga pagkakataong nahirapan siya, napapagod siya at tinatamad siya o kaya ay pinanghihinaan siya ng loob, na normal naman talaga. Ito yung babalik-balikan niya na pinagdarasal mo siya at na-appreciate mo yung ginagawa niya.